Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Vlog na naman. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Dito, makichika huli tayo kay Idol Christian Esguera, ha? 2 days ago ho ito, eh. At meron 63,000 views, no? Paglobo ng Pogo, Duterte Legacy. Oo. Pakinggan natin. Di ba ngayon mainit yung issue ng Pogo? Pogo, yung Philippine Offshore Gaming Operations or Operators. Si Idol Ronald Llamas na naman to, eh. Idol ko ito pareho, eh, sa totoo lang. Alam naman natin na talagang lumaking industriya ng panahon ni President President Duterte. Diba? Ngayon, hindi pa natin alam kung anong gagawin ni President Marcos kasi wala naman siyang pronouncement whether itutuloy o hindi, di ba? So far, status quo. Pero ngayon, mas maingay yung mga senador at mas maraming nag-iingay tungkol dyan. Unlike before, di ba, noong panahon ni Duterte, iinan lang. If I'm not mistaken, dalawa lang. Yung maingay talaga. Si Rizal Ontiveros at saka si Sherwin Gatchalian. Ngayon, maraming maingay. Hindi ko sinasabi nakikisawsaw, pero parang hindi ko rin sinasabi na discover na rin tapang nila ngayon dahil iba na yung presidente. Pero my point is, mainit na issue yung Pogo. Pwede rin bang idikit kay Duterte, tapos pang counter. Kasi diba nung huli pinag-usapan natin, marami mga sangasangang issue na parang binubuo to form pressure, diba? Or para mag-snowball, para mapababa yung credibility ng Marcos. Ito ba pwedeng gamitin nila pambalik? Yes. Una, bago ko sagutin yan, hindi ko rin sinasabi na itong mga sumasakay ay gusto mag-fundraising sa mga Pogo. Wala akong sinasabing ganon. Wala naman siguro. Ay, nako. Ang galing mo na sense of humor nitong dalawa, totoo. Tsaka yung Attorney Claire Castro, oo. Si Attorney Enzo Recto, ganun din. Oo. Wala akong sinasabi na kaya sila bumabanat, no? Attack and collect, no? Para dahil re-electionist sila, bakang magbigay ng contribution sa kanila dahil bumabanat sila. Para sila later on hindi na bumanat. Wala akong sinasabing gano'n. No? Para lang tanggalin natin yun. Tanggalin lang natin yun. No? Baka kasi idikit mo eh. Ako hindi ko naisip yan ever, seryoso, hindi ko naisip yan. Ako naniniwala ako na talagang naninindigan lang sila sa tama. Oo. Yung iba naman talaga naninindigan. Pero, 6 yung re-electionist eh. 6, di ba? Oo. Si Risa naman, hindi naman tatakbo, di ba? So, yun naman ay gusto ko lang tanggalin. No? Pero definitely, yung Pogo kasi ay lumobo nung panahon ni Digong. No? At isa sa mga alam ko na pinakamalalaking padron o mismong may-ari ng mga Pogo ay yung hinahanap na dating presidential advisor for economic ba yun? Entrepreneurship, yung Michael Yang, na parang hindi mahanap ngayon. At nililink ngayon dun sa mga malalaking drug bust na nangyari. No? So hindi lang siya nadidikit sa Pogo, nadidikit din siya sa drugs. At siya yung presidential advisor ni Digong. Galing talaga ni Digong. Napakahusay na presidente talaga ni Digong. Ano? Taki mo yung nakakuha niya presidential economic advisor. Michael Yang. Ngayon, nakadikit ngayon sa Pogo, tsaka sa droga. Pero ayaw niya ng droga. Pero ang kanyang economic advisor sa droga, ay sa droga. Sa Pilipinas, ay si Michael Yang. Ay, Digong. Digong, no? Wala akong naisip pahiwatig. Nakasabwat si Digong dyan, no? Sa kabila ng testimony ni Las Cañas. Dahil everybody is innocent unless proven guilty. Maliban siguro sa ilan. Ay, ganun ba? Ganun ba yan? Everyone is innocent until proven guilty? Oo. Di ba may kasabihan, tell that to the Marines? Meron yata bagong kasabihan. Meron din gano'n. Parang yung hearing, napanood ba yung hearing? Ay, wala ka nga pala rito. So, nilunod ako. Anong hearing yan? Yung sa Congress, yung EJK,
human rights. Okay, Benny Abante. Ni Abante. Tapos nandun si Guevara. Di ba? Tinanong si Guevara na tingin mo ba may human rights violation? Meron. Ang hindi tinanong, anong ginawa mo? Ikaw yung Secretary of Justice noon eh. Anong ginawa mo doon sa EJK? Nung nagpa-pile up na yung EJK? 10, 20, 100, 1,000, 30,000. Anong ginawa mo? Pwede bang dagdagan? Oh. Tayo naman na meron lang, nanonood lang doon sa hearing. Pwede rin ba tayo Oo. magkaroon doon sa congressman tsaka rin sa Oo. dating DOJ secretary? Oo. Anong ginawa ng DOJ? Kayong congressman. Ba't tatahimik kayo ng mga panahon na yun? Bigla kayong tumapa ngayon. Tama. Kaya nga kinatay sila ni Carmila eh. No? Ano sabi? Doon sa paborito mong channel. No? Sabi, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Ba't ang dami nyo sinasabi ngayon? Anong ginawa nyo nung panahon nyo? Tinanong ko dyan si Congressman Abante nung na-interview ko nung last week. Ang palusot niya ay, ang paliwanag niya ay, ano ba nasabi ko? Ang sabi niya, hindi pa naman daw siya yung head ng ng justice ng Human Rights Committee. Human Rights. Ano yun? Ganun pala yun. Kaya nga sabi ko, di ba mga boss, pinakamagaling na presidente, yan si Digong. Noong panahon niya, mga congressman, tahimik sila lahat eh. Pero ngayon, maingay sila. Itong kwentuhan ng mga idol ko eh. Yun ang tumbok eh. Ha? Ba't ang tatapang nyo ngayon? Mga kumbaga pagalingan sila ngayon. Parang grandstanding sila ngayon eh. No? Nung panahon nung boss nila, wala eh. Di ba? Pala yun, kailangan head ka ng Human Rights Committee para makapagsalita ka. Yung sasabihin ko, parang kanyo, non-sequitur. Diba? parang napakalaking non-sequitur nun, no? Pero, sige, palampasin na natin. At least, sinisimulan na ngayon, no? Sinisimulan na. Ako gusto ko malaman, ano ba yung iniinom na kape o meron ba iniinom na gamot sa ilang mga politiko natin? Meron bang parang supplement yung pag ininom mo, bila? Ito yung yung mga friend eh. Ito yung sinasabi ko yung si Abante. Oo. Naghihiring ho sila sa Kongreso. Pero wala yung ulo. Tsaka si Bato ayaw patawag. O, diba? Dahil yun nga, parang pagrespeto o paggalang o kung anong ibig sabihin ni Abante, diba? Sige bara, yun ang pinatawag nila. Tapos human rights mga ewan. Basta tayo. ICC ang iniintay natin. Pag dumating ang ICC, at hindi nakikooperate itong administrasyon ni Bongbong, wala na. Dasal. Ha? Bila kang tatapang? Meron din, yung may amnesia. Oo. Meron din ganun gamot. Baka maraming gamot yung ininom. Naghalo-halo. Naghalo-halo, oo. Hindi kasi nagugulit ako, meron pala mga parang yung, kumain ng Nutriban, parang biglang tumapang eh. Yun lang yung righteous. Tawag ko dyan, biglang nagkaroon ng nakainom ng righteous pill. Yan. Diba? Ibig sabihin ito, sige, pag-usapan natin itong yung story ni Alice Guo. Okay? Kung saan ba dapat matagal na naman kayong Ito maganda to mga boss. nag-observe ng mga ganyang pagdinig, no? Okay? So far, ano sa tingin nyo? Matutuluyan ba ito? Ibig sabihin, mapupunta ba to doon sa kanyang logical conclusion? Given how our senators have been pounding on this issue. Well, sana. Pero sa Pilipinas kasi, skeptical ako sa logic eh. Lalo na sa logic ng mga, hindi ko na tinatawag na logical eh. Logic at saka conclusion. No? Parang minsan hindi sila nag-aabot eh. No? Kaya mahirap minsan ang logical conclusion dito. Sana magkaroon. Dahil ito kasi ay masyadong celebrated case na eh. Di ba? Marami nang, pero mo, isa yata ito sa pinaka-dramatic, pinakamatagal na hearing. Nagpapatuloy pa, nasarhan na ng Senado eh. Totoo naman, di ba mga boss? Talagang very dramatic to. Parang parang kabuti na biglang tumubo sa banban, no? Balak pa yata magkaroon pagbalik. At pero marami pa rin hindi na itanong eh.
Dahil puro, pati nga sila Loren Legarda napuno na eh. Hindi na kinaya eh. Kaya, halimbawa, hindi ko narinig itanong, sino ba dentista mo? Nung bata ka ba, kumakain ka ng candy at saka chocolate? Ibig sabihin, kung kumakain ka ng candy at saka chocolate, sumasakit ang ngipin mo. Oo. Kung sumasakit ang ngipin mo, kanino ka nagpapatingin na dentista? At anong pangalan ng dentista na yon? Medyo malabo naman hindi mo kilala. Your Honor, hindi ko na po maalala. Ikaw siyempre, nagkasakit ka kahit hindi pa uso COVID noon, nilalagnat naman tayo ng mga bata. Di ba? Sino doktor mo? Hindi ko po Your Honor, maalala. hindi ko na po maalala. Oo. Di ba? Ibang tanong. Ako na sasagot. Ibang tanong. Gaano karami ba yung baboy nyo? Paano ka nakakabili ng helicopter, ng McLaren, at 15 kotse? Napakaraming baboy naman para kumita. Hindi mo yata napanood, Idol. Maraming manok yan. 134,000 yata heads eh. Yung mga layers niyan, baka mga ibang manok doon eh. Kung merong goose that lays the golden egg, baka meron si Alice Goo na chicken that lays the golden egg, di ba? Baboy baka pag nanganak naman o kaya pag yung dumudumi yung baboy ni pwedeng ibenta. Magiging pera. Hindi po kasi naikwento ni Teacher Rubilin kung ilan po yung baboy namin. Pero, Your Honor, hindi ko na po maalala. Yeah. Yun, dami pang pala no? Kaya, all things constant, parang napapanood ba yung Doctor Who? Yung dati. Bakit? Yung, di ba, yung galing sa ibang dimension, parang sumulpot na lang siya rito eh. No, wala siyang dalang kahit sumulpot siya, pero magaling magtagalog. Magaling, ha? Pumunta ka sa University of Beijing, ang daming klase ron ang daming mga classroom, tinuturo Tagalog. Oo, nakita ko yun, first hand. Nakausap ko. Talo pa ako magtagalog eh. Talaga? Mas grammatical pa kaysa sa akin eh. Parang graduate ng Ateneo eh. Pero rin, kasi nung pinapanood ko yung proceedings na yun, mahaba yun, no? Ang maganda kasi yung mga senador, sila para bang, wala naman ako na sense na may nag-grandstand, no? Siguro meron pa rin, hindi man maiwasan yun. Pero unlike in some hearings in the past, magaganda yung mga tanong Napansin ko na medyo kasi, yung kunwari kay Senator Loren Legarda, ang ganda ng pinupunto niya, pero kasi, gusto ko madinig yung sagot Miski alam mong predictable yung sagot, pag masyadong loaded kasing question, nakakalusot siya Di ba masyadong frustrated yung yung pagsasalita ni Senator Loren. Oo. Parang binombard niya ng questions Sana isa-isa. Naalala mo sino yung mga kalaro mo. Di ba? Or baka nagpe-perform siya? Pwede. Yun lang. Kaya ganun yung kanyang estilo. Yun nga Kasi ako gusto ko madinig yung sagot Baka hindi siya naghahanap ng maayos na sagot. Oo. Pero iba yung gusto. Babasa ho tayo ng konting dyan bago tayo mag-collab, no? Dito sa vlog ni Idol Christian Siguera sa ni Las Cañas, no? Ay, Las Cañas. Ni Ronald Llamas, no? Ito isa. Ang malas ng bansa kay Digong. Prostitution, oligarchy, gambling, oppression. No? Dapat iban niyang pogo sa Pinas. Yan ang malaking problema na iniwan ni Duterte. Bongo, Bato, Alice Goo, Pogo, ito ang mga pamana ni Digong nyo. Nagagaling nang nagko-comment dito. Anli Pogo, Digong legacy. Bakit di ipasara tulad sa Pasig? Nabuhay tayo ng wala yan, lalo lang dumami ang problema natin. No? Pero para kay Digong, malinis ang Pogo. Di ba? Ito isa. Ang Guo at Go ay pareho. Hindi kaya kamag-anak ni Senador Bongo si Alice Goo. Grabe, no? Legacy Pogo,
Legacies, Pogo, EGK, Parmali, Draglord, Troll Farms. Oh. Talagang napakagaling talaga ni Digong sa lahat ng naging presidente nito. Wala sinabi yung Marcos Sr. Wala yun. Kung sa kaululan, wala. Tsaka yun, si Marcos Sr. sa totoo lang, pinis. Hindi ganitong balahura ang bunganga, hindi. Malayo. Ito sa lahat na naging presidente talaga, mga friend. Wala na sigurong darating pang Digong. Oo. Maliban na nga kung mananatili pa rin sila sa politika ng Pilipinas, di ba? Yun lang yun. Pero sa ngayon, mukhang nagkakaalasan na yung mga dating nakadikit sa kanya eh. Oo. Maliban na lang yan, sila Harry Roque, sila Bongo, sila Panelo, yung mga yan eh siguro wala naman sila yung di ba? Hindi naman sila kakandidato, di ba? Tawag dito, sino pa? Marami pa yan eh. Mga aso-aso niya. Ito si Digong. Kaya ako, pag nakikita ko yung mga survey na nangunguna yung Sara Duterte sa 2028 presidential election, mapapadyos ko na po eh. Diyos ko po, wag po. Ganun. Mag-collab na po tayo. Kaya lahat ni Baya, shout out. Hindi nakakalimutan ni Kalat ni si Akira Milus. So, may you have a blessed day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out Akira, my friend. Marilo Pabianak, shout out Thanks God, okay na po kayo tayo. Oo nga, oo. Maganda yung bawang ikaw magbabawang ka rin dyan. Di ba? Maski twice a day, di ba? Didikdikin mo lang eh. Tapos, sabay inom ng mainit tubig na malamig. Ayos na. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Grabe na nga po tayo. Wala nang sangay ng gobyerno, hindi korap. Yun nga iniisip ko kung meron pa nun. Mismo sila na dapat manindigan sa ating bayan. Pero tila sila pa ang nagtatanggol dito sa mga di umano'y fake Pilipino. Ingat po tayo at sa mga ka-warriors. Ingat ka din, Marilo Pabian. Kalat niyo, good evening, Karoke. Paluin mo ng paluin, Karoke. Sabi nga. Regards to Mama Bear, okay lang si Mama Bear. Noel Tenko, shout out. Yes, Karoke. Madaling mag-switch ng mga specimen. Di ba? Yung DNA, biglang papag pina-DNA. Pilipino. Yan nga nanay niya, di ba? Marilo Pabian ulit Hi, paano naman magkakaroon ng linaw kung sila mismo tila nakapabor sa inaakusahan? Kadaming prueba naling sa Pogo pero makakatakbo pa din, nakakaloka na talaga sitwasyon sa ating bansa. Diyan ka na lang ka nang babalik. Misael, shout out, my friend. Good morning, Karoks, at sa mga ka-warriors from Toronto. Marilo Pabian ulit Meron nga pong kasabihan na makikilala ang asawa kapag nasa iisang bubong. Nasa iisang bubong na. Lahat ng kalit-liitang detalye makikita, kaya tama po kayo tayo, di ba? Noel Tenko ulit Hindi ako ayon sa DNA kasi madaling gawa ng paraan ang mga resulta. Pinaka-the best yung mga taong nakalagay sa mga gumawa ng late registration niya. Patawag or yung mga taong naka-specify sa birth certificate niya ang patawag, lalo na yung tatay niya. Pag di nakapunta pabalikin na yan sa China. Yun dapat, di ba? Tsaka dapat, pwede naman yung tawagan yung tatay niya di ba? Sa messenger. Alam nga naman wala messenger to si Alice in Wonder Farm, di ba? Pwede, by Zoom, di ba?
Librado Ludovico, shout out ha. Terrible naman, ang daming kutsi-kutsi. Huling-huli na nga, kasing nungalingan. Anong paghihintay? Pwe, talagang only the Philippines. Itanong nyo kay Sister Gracing sa sa Sabado, at abangan nyo po, meron akong bablog na naman ako tungkol dyan sa napakabuti kong ipag. Kasi linggo, magsisimba na naman yung banal. Banal na aso, santong kabayo, visit. Shelly J. Sir, shout out Hello po, Karox. Mabuti naman po at okay ka na. O nga, naku, dyan sa Pilipinas, sorry na lang sa atin bilang Pilipino. Nasabihin na nakakawalang tiwala basta kasi may mga pera dyan, lusot lahat. Dito sila sa Europe magpa-DNA test para sigurado. Ewan sa inyo diyan sa Ewan sa inyo diyan sa Senado. Senador Risa lang naman ang naglilingkod ng tapat diyan. Sang-ayon ako sa iyo, friend. Shirley J. Sir ulit Para sa akin, Karox, kung Pinay talaga ang nanay niya ng mayora na yan, tapos na ang hearing sa Senado. Nagsisinungaling po yan. At may mga nasa likod na tao niyan ay mga malalaking tao. Kita nyo naman, ang daming abogado. At ang abogado, sabi nga ni Badcaster brother ni Digong. Jaime Villapando, shout out. Ang lakas makahawa ni Digong, tatlong matatalinong abogado, Escudero, Coco Pimentel, Makalintal, nawala rin sa hulog. Diyos ko po, tulungan mo po ang Pilipinas. Anthony Andres, welcome to the club Good evening, Karoke. Masakit man tanggapin, pero totoo. Pera lang ang katapat ng mga Pilipino. Nakikita nila ang mga leader natin. Tingnan ninyo ang presidente ng Pilipinas. Hindi nagbabayad ng estate tax. And he gets away with it. Sa Senado, tingnan ninyo, Jinggoy convicted na, pero ayaw mag-resign. Bong Revilla, pinasosoli ang 182 million na ninakaw niya. Ayaw isoli. Bongo, Parmali, Digong, he sold the Philippines to the China. Kayang bilhin ang mga leader natin. Maraming salamat po sa pagbasa ng comment ko. Take care always, Karox, and best regards to your family. Thank you, Anthony Andres. David Allen Mendoza, shout out Hello po, Karox. Kung isasagawa ang DNA test, dapat 3 laboratories ang gagawa at hindi isa lang para walang lusot kung sakali. O, diba? David ulit Dagdag ko pa po, Karox. Kung haharap man sa Senado yung ama ni Mayora ay kailangan ng interpreter. Baka di marunong magsalita ng Pilipino yan. Ang ganda ng fairy tales na ginawa ng China. Mala teleserye, totoo. Cassandra Daisy, shout out. Tama. KJ, tama. Kung eleksyon nga, may result na. Hindi pa nagsisimula ang botohan. DNA test pa? O, diba? O, galing ni Cassandra, Tama, kung eleksyon nga, may resulta na, hindi pa nagsisimula ang botohan, DNA test pa. Sasabihin lang ng Department of Health na tama ang resulta. Magkakasabwat ang mas marami. Hay, Pinoy. Malayo pa ang umaga dahil sa mga gustong kumita at mga loyalista. Totoo yan.
Sarap talaga magbasa ng comment ng mga gagaling na ang kaganda na comment niya, oh, di ba? Chupista Bunao, shout out ha. Kuya Rox, good evening po. At sa mga ka-warriors, sana kuya, ang mga botante sa susunod na eleksyon, isipin naman nila ang kinabukasan ng bayan, hindi ng bayad. Mahirap yung pinagagawa mo, Chupista eh. Pag nandyan na yung pambili ng bigas eh, o may sama pandilata. Ha? Lovely, shout out. Hello my friend Kuya Roque. Hello, Lovely. Lovely ulit oh. Mukha lang niya Chinese na Chinese. Totoo ah. Natawa ako, meron ako napanood na vlog eh. Million ng views na lalaki, parang atsing. Napuna niya yung labasan yung dila ni Alice in Wonderland eh. O, totoo. Tawa. Ang galing nun. Kalimutan ko yung vlogger na yun. Oh. Pero million ng views ah. Mahusay. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Naway nasa mabuti kang kalagayan. God seal, oh, diba? Oo. Raul ulit, oh. Masalimuot talaga ang batas na naggaybago sumuong si Alice in Wonderland Go ay malaon na inyang napag-aralan ang sistema ng korupsyon sa gobyerno. Totoo. Tsaka may handler nga eh, sabi. Sino? Alam eh. Hindi kaya yung handler ni FLM saka handler ni Go eh iisa. Kita mo si FLM, oh, yung kapatid daw niya si Bongbong. Birth certificate ng gago, nakapirma si Pacifico Marcos, yung daw tatay niya. Putik yan, nakatakbo. Senador. Oh. Sinakilala niya yung pandemic hero. Oh. Yung lalo malupit yun. Ang birth certificate ng Bugok eh ano. Marami. May birth certificate siya nung Francis nung Mangusin. May birth certificate siya ng Marcos. Buisit. Nakapirma sa birth certificate niya. Ha? Pacifico Marcos. Si Paking Marcos, yung Dr. Pacifico Marcos. Comelec! Kinawa Japan, ano ba? Comelec. Nakakulong pa yun ha. Nakatakbo senador. Anong buhay to? Kilala niyo yun? Si Bugok, ha? Okay. Raul Villanada ulit, oh. Talaga nasa taga-banban na lang ang desisyon. Kung gusto pa rin nila si Alice Goo, puro sila mga banban na itlog. Totoo. Raul Villanada ulit, oh. Tama si Atty. Makalintal. Isang batikang election lawyer. Sa isang banda, walang protesta at kaso, kaya tuloy, o, di ba? Kung walang complainant, walang kaso. Di ba? Eh, kaso meron. Roll. Ayan, kitang-kita, o, di ba? Basta yan eh, nakatakbo. Eh, wala na. Mag-iisip ako ng ibang content. Wala na akong kwenta to. Batas dito, wala na. Wala na. Takin mo yan, no? Takin mo, makakatakbo ulit mayor yan. Aabot pa pala ng 2025 yung hearing na yan sa Senado. O, sabi nga ng abogado ni Alice Go, magsampa na kayo sa korte para doon na kami sumagot. Korte. Wala na rin mo yata ano. Ha? Korte. Di ba dismiss agad yung kaso ng anak ni Justice is Secretary? Drugs related do yun na high grade marijuana. At nahuli ho sa entrapment operation. Nahuli. Si Digong sinampahan ng grave threat ng kongresista. Dismiss.
korte. Ted, shout out Ted. Baka magpang presidente ng Pilipinas yan si Alice Goo dahil sa mga hinayupak na mga traidor na tagapagtanggol, maging politiko at karaniwang tao. Magiging na tayong China pag nagkataon. Ito. Pinapanood akong vlog, nagpapa-interview na naman sa China si Digong. Diba? Cassandra Daisy ulit. Tumpa ka, Mr. Rox. Ang gagaling mag-comment ng mga ka-warriors na nakakatakot ang conspiracy theory na posibleng mangyari sa vlog ni Mab. Espiya ang dapat ipataw kay Alice Goo dahil kung pogo lang ang papauwiin lang sa mga amo at kumpiska ang mga ari-arian, nakita na ng hackers na sa government natin wala pa rin ginagawa ang PBBM. Sa ibang bansa mabilis kumilos para tanggalan na sa pwesto while investigation is in process, sabi ni Mab. Paano kung gawin kampo ng insik ang mga Pogo hubs na yan? Hindi malayo, may mga underground eh. Galing din si Mab talaga, oo. Kailangan check. Tuwan-tuwa kay Mab eh. Kinontent si yung Governor Luigi Villapuerte saka si Yasi Pressman. Sinisid ni Villapuerte yung uso ni Yasi Pressman. Tawa ako ng tawa kay Mab. Shout out, Mab! Pinawa dyan pa, no? Mab. Tutuloy natin itong kay Cassandra Daisy. Kailangan check din ang Pogo Isla na binenta ng mga Rimulya at iba pang Pogo na pwedeng gawing kampo ng China. Naku po, may mga Amerikano sa mga EDCA sites. Paano natin masisecure ang safety nila kung tayong mga Pilipino ay kasabwat sa mga espiya na ito? Kaya trust issue ang problema ng ibang bansa ng ibang nasa atin, sabi niya. Kaya mahirap pa rin tayo. Salamat sa katangahan ng mga BBM at Duterte loyalists. Ayun yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, Amy Bingson, my friend, shout out. Sana okay lang kayo friend Amy Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, muli pa bumabati ng isang mapagpalang buhay, impong basyang Team Tia Deli. Sa inyo, Sir Rox, at sa mga buong team ng Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, parang napaliwanag mo na pong lahat ang mga tamang hula at sinasabi ng ating mahiwagang bolang kristal. Mismo, tumpak na tumpak po, Sir Rox. Wala nang tutumpak pa. Sana, kumandidato ka. Huwag ka nga. At sinisiguro ko sa iyo, taob ang kawa ng banban. Kakain sila ng alikabok sa husay ng galing pambato na Isabela. Lahat, Sir Rox, ng pag-aanalisa mo, palaging walang sablay. Sayang nangyayari at nagkakatotoo. Di kaya umaaligid sa'yo ang puting kaluluwa ni Madam Auring. Wala na kasi tayong spy na puting ahas, baka itim na kuting na muning meron. Anak ng panis na tokwa talaga, si Rox. Kahit saan ka po bumaling, puro mga joker at ungas na inutil ang nasa paligid mo. Ay, mga pisting yawa na mga buwisit. Mga anak kayo talaga ng ewan. Mga leche. Mainit na naman ulo. Ginawa Japan. Ted ulit, layo pa.
Pag nakalusot si Alice Go sa investigasyon, tutularan ito ng ibang tsekwa na kaduda-duda ang pagkatao at pwede nang maupo sa gobyerno tulad ni Alice Go. Totoo yan, Ted. Hindi, pag ito hindi sinibak sa pwesto, pwede ang tanggalin to kasi nanloko ka eh. Niloko mo yung birth certificate mo, lahat-lahat ang pagkatao mo. Oh. Paano ka magsisilbi? Kasi nga, pag napatunayang, yung birth certificate niya, paltos na eh. Oh, di ba? Ba't iba ba? Ilang taon pa siya? Pwede na antimano agad. Magsisilbi ka pa. Pagsisilbi mo pa rin, inchik nga yan. Oh. Ano ba? I cannot see any logic in there. Sabi nga ni Kulaong. Ha? Si Pandemic Hero. Ewan ko ba, Kumiling, ano ba? Yun lang si Francis Leo Marcos, nakatakbo senador, gamit na birth certificate, ang nakapirma sa tatay niya, si Pacifico Marcos. Putik yan. Gamit Francis Leo Marcos, illegal alias nga siya dahil Norman Mangusin siya. Kumilik ko, ano ba? Buti ka mo, hindi ako pumusta. Walang pumusta sa akin kasi namumusta ako na manunusin candidate yung bugok eh. Talo sana ako, visit. David Allen Mendoza. Oh. Karoke, malaking tulong po ang pagkain ng sariwang bawang sa kalusugan natin. Oo, yun nga, napakalakas po ng resistensya natin sa mga sakit gaya ng ubot sipon. Yan lang po ang ginagawa ko noong nagsisimula ang pandemya hanggang sa ngayon. Mga 3 o 4 na butil ng bawang po sa umaga sabay inom ng tubig at para po maging malusog tayo. Mabalik po tayo kay Mayora. Natatawa lang po ako. Biruin ninyo, may bulbul na yung anak mo at saka mo lang naisipang iparehistro. Putik niya, yun nga eh. Anak ng puto. Marami palang ganyan, mga late registration. Sila lahat magkakapatid, puro ganun ang ginawa ng kanilang tatay. Oo. Tapos, ayaw pa si Bakin sa pwesto, tanggalin na yan. Dahil maliwanag yan, niloko niya ng banban. Pinakita niya na mahal niya yung banban. Yung pala, sa likod ng pagmamahal niya sa banban, sa likod ng munisipyo ng banban, merong impyerno. Buhay. Ay, Lord. Tuloy natin tong kay David Allen Mendoza. Saka mo lang naisipang iparehistro ang birth certificate sa local civil registry. Ang problema nga, David, nagpa-register as new voter ng Banban 2021. Ibig sabihin, hindi pa siya minsan man nakaboto sa Banban. Kasi 2021 lang siya nagparehistro eh. Unang boto niya, ang ibinoto niya siya dahil tumakbo siya mayor. Putik yan. Tapos, maliwanag kung ginago nitong si Alice in Wonderland yung yung banban eh. Diba? Pinakitaan niya ng kabutihan, akap-akap sa mga bata, mano-mano sa matatanda. Lumang estilo yung ginamit pero umepekto pa rin sa banban. Alam mo yung sa Tagalog sa amin yung banban, bobo. Pag sa basketball naman, pag ikaw ay banban, babangko ka, hindi kayo papasok, magkakalat ka lang eh. Tuloy natin. At saka sabi, 14 ay pinapirma na siya ng cheque ng ama niya. Paano mangyayari yun? Wala pa nga siyang identity nung mga panahon.
panahon na yun, doon. Madali lang naman sabihin na, sabi po ng tatay ko, pirmahan ko ang cheque. Totoo, David, puro gago nga. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Sa palagay ko, may kinalaman si Digong dito kung bakit naging mayor itong Sigo. Dahil naging mayor itong noong presidente pa si Digong. Oo. Hindi, 2022 siya eh. Bali nakasabay siya nung 2022 election. Bagong mayor lang siya, 2022 di ba? Tsaka alam nating malapit si Digong sa mga incheck. O, tama. Malamang spy nga itong Mayor Go. At maraming illegal activities. O. Pwede talaga lahat yan eh. Pero yung lahat ng iniisip sa Senado, pwede lahat yan. Ang hindi lang pwede, Pilipino siya. Yung talagang palalabas yung Pilipino siya. Masyadong buko na nga niloko lang eh. Ayaw pang suspindi ng COMELEC eh, di ba? Hanggang ngayon na, di ba? At sabi nga ni Makalintal, Supreme Court lang ang pwede magsabi na hindi siya pwede tumakbo. Federico Mandacol ito. Sir Rox, malala na talaga ang sakit ng bansa natin. Nakakatakot pero unti-unti nang nagtatagumpay yung China sa layo nilang guluhin ang bansa natin sa pamamagitan ng pera. Malaking gulo na ang ginagawa ng Alice Goo na ito. Malaking perwisyo talaga ang ginawa ni Digong. Hating-hati ang mga senador natin. May mga nakikisawsaw ding mga ibang Pilipino, Chinese na nililis daw ang tunay na issue. Si Angsi yun si Angsi. Prince Shervin ulit Sir Rox, pasensya na, may pahabol pa si Tia Deli. Magmula po kasi nang itong si Hello Garci ang naupo sa COMELEC, puro na kabisitan at sakit ng ulo ng bayan. Ang walang katapusang hatid na anomalya nitong pesting yawa na to, Sir Rox. Lahat po ng klase ng anomalya naglalabasan po ngayon. At ibinigay po sa atin ng hinduropot na Kurimaw. Hinduropot na Kurimaw na to, sarap talagang hambalusin at tsinilasin ng uso. Pag nagsalita, akala mo totoong-totoo lahat ng pinagsasabi niya. Totoo yan! Prince Shervin ka, pag nagsalita, akala mo talaga ng pating. Lubid-lubid ang dila, sanay na sanay magmanipula at gumawa ng mga puro kasinungalingan. Hoy, Hello Garci, umayos-ayos ka nga. Pag nabuwisit ako, tuluyan sa'yo, ipakakain kita ng buhay sa alaga kong puting buhay. Makita mo. At ito namang si Epal Kulokoy Paminta. Aber, anong pinagkontra mo? Bakit, sir? Akala ko ba para ka po sa taong bayan, ha, sir? Nakabawi ka na sana dahil sa pagsama mo kay Senador Risa sa mga ibang hearing. Tas ngayon, ibang tinutunog na ng dila mong pilipit. Bakit po, sir? Magkano ano naman po, ako naman po yung nagtatanong lang. Ano po, huwag ka na po sanang dumagdag pa sa pulutong ng mga Kurimaw na sobrang taksil sa bayan. Totoo yan, pero sobra na po tayong lugmok. Wag po tayong masyadong magpahalata. Ano po, nahalata po nadadaanan at natatapalan po ng pera. Dahil sa malupit po naman mga sir, may mga marka na po kayong mga inutil at bugok na nagpaparusa sa bayan. Kaya baka sa susunod pong eleksyon, butata at itlog na bugok at bulok na kalabasa ang inyong aanihin sa mga hinturopot kayong
Sa ngayon, parang marami na po kayong nakikita at na naamuyang may markang X sa susunod na botohan. Ha? Kaya mga sir, mga ma'am, tamang talino po at paglilingkod po sa bayan dapat po mandato ninyo, hindi po palaging kung magkano. Nakakaumay na po. Sukang-suka na po ang taong bayan sa wala pong katapusang anomalya dito. Anomalya doon, sino at nasaan po ang pinaka-pinuno ng ugat po ng lahat na puro po kasinungalingan. Puro po kasinungalingan po na lumulukob po sa ating bayan at sa mga institusyon ng gobyerno. Ay naku po, talagang mga pesting yawa kayo. Puro po kayo mga walang silbi, mga buwisit, mga leche. Pwe. Hanggang sa muli po, Impong Basyang, tinotopak na naman. Tia Deli signing off. Blessed. God bless po sa ating lahat. Maraming thanks you po sa iyo palagi, Sir Rox. Si Sister Grace ay patuloy nating ipagdasal at i-shout out. Bukas maiiba din po ang ihip ng hangin. Ingat po palagi, Sir Rox. Ingat ka rin, my friend. Ha? Johnny Bigud, shout out. Tama ka, Karoke. Si Digong pa rin ang bida hanggang ngayon. Oo. Maniniwala lang ako hindi kinakampihan ni BBM si Digong kapag nahuli na sila Bantag, Kibuloy, Tevez at makakapasok na ang ICC at tanggalin si Sara sa DepEd Secretary. Mo. Totoo naman, Johnny. Alberto Ulaer ulit to. Karoke, si Mayor Alice Go, hindi kaya siya tanim ng China kasama ang mga baboy niya sa farmlot ng Banban Tarlac? Pagtanungin niya ni Senator Risa Hontiveros kung nakita mo na ba ang biological mother mo, sagot niya, Madam Chair, lumaki ako sa farmlot, baka anak siya ng aswang o wakwak, Karoke. Rodelia Alpiloro, shout out Hello po, Sir Rox at mga kabosing. Pasasaan pa mabibisto lahat ang anomalya ni Amnesia Girl. Dasal lang tayo na tuluyan ng makulong ang gaga na yan, Sir Rox. Ingat po palagi and God bless po. God bless, Rodelia. Elizabeth ulit Good evening, Sir Rox. Ay, si Elizabeth Scare, sabi niya. Dapat lang naman na masipa yung Mayor Go na at dami ng mga palpak na deklarasyon niya. Buti na lang andyan si Senator Hontiveros at Senator Gatchalian. May sense ang mga tanong. At ito namang ibang mga senador, sana tumigil na sila sa pagtatanggol dito. Siguro natapalan din siguro ng mga pera ang mga yan. Hindi malayo, Elizabeth Iscari ulit At yan naman mga abogado na yan, siyempre pagtatanggol nila yan. At malaking patong at pakinabang nila dyan. Nakakagigil lang kasing isipin. Daming mga kaso nito na illegal at pwedeng siyang pinadalang tao dito para maglagay ng pogo at human trafficking at money laundering. Tapos, ipagtatanggol pa ng mga ilang nasa gobyernong ito. Bakit? Iba talaga magagawa ng pera si Rox. Totoo, lalo pa at mapera ito. Kawawang bansa, ang number 1 sa buong mundo sa kapikian. Wow na wow. Yan ang magagawa ng pera. Totoo yan, Elizabeth. Ramon Valencia, shout out Good morning night, bossing.
Kung sa susunod na eleksyon, baka tumakbo na yan ng presidente kasi nahuli na niya ang kiliti ng mga Pinoy. Hindi kailangan ang mataba ang utak para hindi maintindihan na ng isa siyang Tsekwa. Kasalanan ni Gadog yan. Pinauso niya yung salitang bobo. Kaya dumami ang bobo sa Pilipinas. Gadog. Matalino si Gadog. Kinikistyon niya yung naging desisyon ng Korte Suprema sa kanya. O, diba? Ramon Valencia ulit, Bossing, magtinola ka. Damihan mo ng luya. At uminom ka na lang sabaw. Mainam yung pampalakas ng resistensya. Oo. Sancho Panza de la Brocha, shout out, Ramon Valencia ulit, Bossing, kamusta na palang lahat ng Karaoke Warriors at sa pamilya? Kamusta na lang pala sa lahat ng Roy? Kamusta? Okay lang kami. Ikaw Ramon, kamusta ka rin, Al Ulalia, shout out. Ano't ano man ang mga kontrobersya sa likod ng pagiging mayor ni Alice Goo, tanging Comelec ang dapat questionin dyan. Yung sa sindikato naman ng Pogo, ang nakaraang gobyerno naman ni Digonggong ang pwedeng sumagot dyan. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Tama. Edelberto Asuncion, shout out. Lahat ng sangay ng gobyerno ng Pilipinas, korupsyon ang namamayani. Tama. Kalat ni Baya ulit, Kung sinabi niya na ang tatay niya si Paring Pacifico Marcos, ang nanay niya si Maring Remedios Mangusin, ay maniniwala pa ako sa kanya. O, di ba? Reynaldo Gonzales, shout out, Win-win si Senator Gatchalian dyan sa hearing para sa ikatatahimik ng ating bansa. And most of all, si Senator Risa, consistent at investigasyon kahit na mapanganib ang investigasyon kasi mga transnational crime syndicate na ang involved. Let's support and pray for this hearing. Totoo. Happen. Natanong nga siya ni Christian Isguera, si Win Gatchalian, kung wala siyang natatanggap ng mga death threat. Pero yun nga, ang mga ganitong uring tao, mga boss, hindi na to nagpapadala ng death threat, papatay na lang to. Oo. Kasi pag nagpadala pa ng death threat, mag-iingat ka pa di ba? Pero dapat mag-iingat talaga sila Senator Risa Ontiveros at saka Senator Win Gatchalian. Hindi mo basta itong nabunggo nila Parang maganda lang tingnan si Goo, pero yung nasa likod nun siguro mga ano talaga, ang sungay, ang hahaba, mga nakabaluktot ng ganun. Tsaka ang buntot, di ba? Sumagot si 3J Siopo. Napapaligiran sila si Senator Gatchalian at Risa ng mga galamay ng mga nakaraang administrasyon. Mabigat ang labanan, pero naniniwala pa rin ako, evil will not prevail over good. Sana nga, my friend. Sana nga, my friend. Ay, nako. Pag ganito mga naririnig ko salita kay 3J Siope, naaalala ko si BP Leni Robredo. 3J Siope ulit Sir Rox, bottom line, kung paiirali natin ang common sense, wala nang maraming pang cheche boreche, pasok na sa banga ang guilty verdict kay Alice in Wonder Farm. Hindi na kailangan pang ang expertise para malamang spy ang babae na yan. Base na rin sa kanyang mga testimonya. Period. Totoo. Mga be. 3J show po nito. Sir Rox, marami nang kumakampi kay Alice dahil nga sabi ng kapatid niya, kaya totoo yung video o kapatid o hindi, ang mga Pilipino pera lang ang katapat.
kung saan makakahabhab, doon sila. Yun nga, actually hindi naman ako talaga naniniwala kapatid yun. Kaya ako kinontent yun. O, pero yun na, naniniwala ako sa mga pinagsasasabi nun. Kung ano ang Pilipino. O, uto-uto. Di ba sinabi niya lahat? O. Pero hindi ako naniniwala kapatid siya. Kasi nga, walang kapatid na magkapasamak sa sariling kapatid. Lalo, inamin niya na spy pa siya. Malabo yun. DJ show ulit oh. Pero Sir Rox, ang tadhana kahit anong hadlang pa ang gawin nila. Pag ang tadhana ng kumilos, pasok pa rin sa banga. Totoo yan. Iba. Iba pag siya na. DJ show ulit. Sir Rox, naniniwala pa rin ako. Nagagawa ng aksyon ang BBM para makonvict. Kahit hindi naman korte ang Senado, in a way na guilty ang judgment kay Alice. Kasi ang national security ng pinag-uusapan dito, seguridad ng buong bansa ang nakasalalay. Mas gugustuhin ni BBM ang US ang maging kakampi. Watch out. Watch out lang, Sir Rox. Sana. 3J show po nito. Sir Rox, dapat din kasuhan na rin si Harry Roque. Ay may kaso na pala. May kaso na pala siya. Oo, where is Trillanes? Pero sana din makasuhan si Harry Roque kasi sobrang obvious ang pagiging pro-China. Sobrang sigurong laki ng nakakulimbat nito from China. Kayang ipagkanulo ang Pilipinas. Totoo yan, friend. Ha? Shout out, Eman Escalona. Brother Eli Asisio. Balong, Boyong Kong, shout out ha. Hanggang dito lang po. Mission accomplished mga boss. O, nakaisang oras na naman tayo. Oh. Ha? June Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out sa inyo mga friend. Ha? Magandang gabi po. Hanggang bukas po muli.